ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasang handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Magandang umaga po, tanghali, hapon o gabi sa ating pong mahal na mga kapatid at mga kaibigan na kung saan ay sumusubaybay sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Ikinatutuwa kong malaki mga kapatid sapagkat di ko pa nabuksan ang aking pong cellphone at nung binuksan ko nakita ko ang dami pong mga nangauna pa sa akin nagbukas ng aking pong cellphone o nagbukas mga kapatid o kaya pumasok na agad sa ating program. Isa pong kagalakan na nariyan po kayong lagi at hindi po nyo pinababayaan ang ating pong programa na kung saan kayo pong lahat mga kapatid ang siya pong nagbigay buhay at kalakasan sa ating pong program. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa aming pong pagpapanimula ng aming pong muling pag-aaral ng iyong mga dakilang salita, inyo nawa kami tulungan Panginoon ayon sa inyong mayamang pag-ibig na kayo nawa ang magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman, na amin po, Panginoong, maunawa ang lubos ang inyong mga salita habang kayo po'y magwika sa aming kalagitnaan. Salamat sa inyong pagdinig sa aming mga dalangin. Salamat sa inyong kabutihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, ngayon, atin pong i-review ng konti ang atin pong pinag-aralan kahapon. Ang tanong po sa atin ng isa pong pastor ng Born Again, na dito mga kapatid ay atin pong napansin na meron na pong sarili siyang tinatag preconceived idea. Meron na po siyang prejudices sa kanyang puso at isipan. Pakinggan po ninyo. Ang tanong po niya, ang Panginoong Hesus nga daw kasi nagbigay ng New Commandment. Ito agad yung pihit niya. Kaya wala na ang Old Ten Commandments. Sa Biblia kapatid, kung inyo pong basahin, wala po kayong mabasang Old Ten Commandments. Wala pong gano'n. So galing lang po ito sa kanya. Yung sinabi niyang wala ang Ten Commandments, wala rin po kayong mabasa yan sa Biblia. Galing lang din po ito sa kanya. Ang sabi niya, bakit kayo sumunod sa lumipas ng Ten Commandments? Kaisipan lang din po niya yan. Kasi atin pong nabasa na ang Ten Commandments cannot be cancelled nor be changed. In short, continue ito. Sabi pa niya sa bandang huli, wala nang nagtuturo niyan. Meron po, binanggit natin, 2 bisis po sa aklat ng Galacia, 1 bisis po mga kapatid, balita't nyo lahat, sa aklat naman po ng Efeso. So kung inyo pong papansinin, hanggang po mga kapatid sa pagparito ng Panginoon sa 22:12 po ng Apokalipsis, mapalad ang sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kaya hindi po ito, mahal ko mga kapatid, nawawala. Okay? So yun po ang atin pong a little review for that. Ginamit niya ang John 13 verse 34. Kung inyo pong pansinin dito sa kumukuha, mga kapatid, ng dahilan kung bakit po ang tinatawag natin Ten Commandments ay wala na. Atin pong basahin, kung inyo pong mapansin, wala ba ang Ten Commandments niya? And now I give you a new commandment, love one another as I have loved you. So you must love one another. Sinabi ba sa verse 34 kapatid na palibasa ay nagbigay ako sa inyo ng bagong utos, wala na yung Ten Commandments, tawagin na yung Old Ten Commandments, lipas na yung Ten Commandments, wala nang nagtuturo ng Ten Commandments. Wala pong ganon. Bagkus ang sinabi lang po ng talata, simple po, wag lang nating dagdagan, ang sinasabi po ng talata, napakalina po na ang kautosang ibinigay ni Kristo, magmahalan kayo sa isa't isa. Yan po ang sinabi. Mahal ko mga kapatid. So wag nating dagdagan ang salita ng Biblia. Ito nga mga kapatid ang number 1 out of 22 fallacies mga kapatid. Itong Stroman fallacy, ito talaga yung malimit na violate ng tao. Ano po ba yung Stroman fallacy? Yung bang, ito yung sinasabi ng speaker, binasa mo yung sinabi niya, pero meron kang sariling interpretation mo na wala naman doon. Hindi yun ang ibig sabihin niya, pero nagbigay ka ng ibang ibig sabihin o kahulugan, yun po mga kapatid ang fallacy doon. Ibig sabihin, halimbawa, kumain ka na po ba sa inyo pong almusal? Tapos sasabihin niyo, malayo pa nga ang pupuntahan ko bakit ba kailangan natin pag-usapan yan? Hindi po yun ang tanong, hindi po yun ang sinasabi.
Paano naman kasi may tinapay naman yan, bakit hindi kainin? Hindi rin po yun ang sinasabi, hindi rin po yun dapat ninyo magiging argumento. Ang tanong lang po, kumain na po ba kayo ng almusal? Ang sagot yan, kumain na po, hindi pa po, mamaya na po. Ganun lang po kasimple yun. Pero yung dadagdagan nyo ng salita tulad ng ginawa nila ni Brother Obidos, Balbiran at Brother Sabaupan, na sinabi nila na si Ellen White nagsabi daw at nagturo na si Satanas ang mediator, tapos si Satanas yung taga-ako ng kasalanan ng Seventh-day Adventist, si Satanas palang tagapagligtas ng Seventh-day Adventist. Wala naman doon sa sinabi ni Ellen White, bagtakin mo. Si Sister White, mga kapatid, ginamit ng dakilang Panginoon, tapos magtuturo na si Satanas, ang ating tagapagligtas, ating mediator. Saan mo nilagay yung common sense mo? So mga kapatid, mangyayari na magiging iba na po ang magiging kahulugan sapagkat nga naglalagay ka ng sarili mong salita hindi naman sinabi ng Biblia. Sabi nga po ng Biblia, huwag dagdagan, huwag bawasan, kung anong sinabi, yun ang ating nararapat sundin. Okay? So sana po maliwanag yan. Dito tayo sa isa pong diskusyon natin pong gagawin mga kapatid at walang iba, ito po'y patungkol sa isa din pong Baptist mga kapatid. Born again pala yung nagtanong noong tungkol sa kautusan. Ito na may Baptist. Okay? Mga suki natin ito Baptist, born again, Catholic, tapos itong Iglesia ni Cristo, yan, grupo nila ni Obidos. Bilib lang ako sa mga taong ito mga kapatid. Wala silang distinction sa sarili. Kasi una ang kasama ni Obidos noon, Baptist. Tapos may kasama siyang Evangelical. Ngayon, born again na naman. Bahala na kung anong sikta. Total, pari-pari naman kay Sunday Keepers. So, mabaptist ka man, mapintikostal o ano man ang sikta dimasyon, magkaisa tayo, labanan natin sa Seventh-day Adventist. Wag naman ganon. Ang mabuti doon ay, itayo mo kung ano ang paninindigan ng iyong grupo na kung naayon mo ito sa Biblia, mas maganda po yun ang ating ituro. Hindi po yung kung anong gusto natin at isama at idamay pa natin iba. So ang ating pag-uusapan mga kapatid ay ano po ba ang inyong pananaw sa doctrine tulip? Ibig sabihin ng isang Baptist, ano daw ang ating masasabi, ano daw ang ating pananaw, ano ba ito? Dito sa bandang ibaba, sabi niya, ito po ba ay tunay na biblical? Kasi mismong Baptist mga kapatid nagdududa na rin. Siya nga po pala ating pong binabati, yung pong 30 City ka mga Baptist po na nangabinyagan mga kapatid sa dako po ng Iloilo. God bless po sa inyo dyan. Kasi ito pong mga Baptist na ito mga kapatid ay lagi pong nanonood sa ating programa. Then meron po tayong babatiin dito mga kapatid na mga nangabinyagan din po naman. Klase-klaseng grupo sila. May Catholic, may Baptist, pero mas marami po mga Catholic. Na nanonood sa ating programa mga kapatid, 48 ang mga nabinyagan. Praise God! Salamat po ng marami sa mga ito. Of course, hindi ako nag-Bible study lamang sa kanila. Pinalo po yan ng ating mga kapatiran. So ito po mga kapatid ang katanungan ng Baptist. Number 1, ano daw ang ating pananaw tungkol sa tulip? Ikalawa, ito po ba biblical? Ikatlo po ay turo din po ba daw ito ng Seventh-day Adventist Church? Ang sagot natin mga kapatid, hindi ito turo ng Seventh-day Adventist Church. Ikalawa, hindi po ito biblical. Ano po bang ating pananaw? Yan po ang ating didiscusin po ngayon. Ano po ba ang tulip mga kapatid? T-U-L-I-P. Para ba siyang bulaklak? Katulad nito. So itong tulip is not a doctrine of the Bible, but this is a theory ng Calvinism. Galing po kay John Calvin, na ito naman ay pinasisikat ng mga kapatiran nating mga Baptist, bagamat hindi lahat ng Baptist ay naniniwala ng tulip, at lalo tigit itong panglima ng mga kapatid, iyong preservation of the saints. Ibig sabihin yung bang nabinyagan ka ng 2020, nag-backslide ka ng 2023 at namatay ka, nag-drugs ka, nagpakasama ka ng gusto, kung mo ikay nabinyagan na noon sa pagka-Baptist, di ka na mawawala. Magkita-kita pa rin kayong mga labagista sa langit. Magkita-kita pa rin kayo doon kahit ikaw ay bumalik sa iyong paging masama. Kasi nga daw, save ka na. Itong magandang doktrina mga kapatid, kung biblika lang sana. Pero ito yung doktrinang napakadelikado. Mahal ko mga kapatid. Bakit? It will help you to make yourself comfortable, pero hindi naman po pala ang dulo. Tingnan po natin. So, ang T, ibig sabihin total hereditary depravity. Ibig sabihin, ang tao daw ay corrupt, at ang tao hindi na marunong magpili kung anong mabuti, kung anong masama. Yan po ang total hereditary depravity. Number 2,
You is unconditional election. Ibig sabihin mga kapatid, pinili na ng Diyos kung sino po yung kukunti lang maligtas at sino yung mga maimpyerno. Diyos nang namili. So ang Diyos pala ay nagpili na noon. So tayo ngayon, di pa natin alam kung maliligtas ba tayo o hindi, kung tayo may pinili ng Diyos o hindi. So ito yung nakakatakot. I-discuss po natin yan. Ikatlo, hell, limited atonement. Ibig sabihin, grupo lang ng konting mga tao ang pinili ng Diyos. Limited lang ang kanyang pagliligtas. Para itong sasakyan na mamahalin, limited edition. Okay? Gaano po ba katotoo yan? Yan po mga kapatid, ang atin pong bibigyang pansin. Totoo po ba yun? Number 4, irresistible grace. Ibig sabihin, kung iligtas ka ng Diyos, hindi ka makapagsabi ng no. Kahit pa nagsusumikap ka sa tulong at biyaya ng Panginoon sa iyong pananampalataya, pagka hindi ka iligtas ng Diyos, ang sagot naman, hindi. Pero pagka pinili ka ng Diyos sa pamagitan ng direksyon ng Holy Spirit, hindi ka pwedeng tumanggi kahit di mo pa gusto ang Diyos. Delikado to. Ang number 5, perseverance of the saints. Ibig sabihin, pagka ikaw ay naligtas na, nabiyayaan na, iniligtas ng Panginoon at hawak na niya, kahit si Satanas pa ay hindi makakapag-alis sa iyo, buhat sa kamay ng Diyos. Sa puntong yan, ang masabi ko, yes. Pero kung ikaw naman mismo ang tatalikod sa Diyos, pero kung ikaw naman mismo aayaw sa Diyos, pero kung ikaw naman mismo ay babalik sa dati mong gawa, hindi ka rin pipilitin ng Diyos. Therefore, mawawala ka rin sa kamay ng Diyos. Bakit? Ang pagpili mo ay pagpamanumbalik sa dati mong buhay. Yan po ang ating i-discuss ngayon mga kapatid. Ito po yung total depravity. Ibig sabihin po, that means simply man is dead. The Bible says that you and I are dead in trespasses and sins, Ephesians 2:1-6, unless we are born again. Dead. Ibig sabihin, patay talaga, bandang baba. Man's nature is corrupt, no ability to choose good or evil. Ay kalawaan, conditional election, this means simply God choose to give some people eternal life. So ibig sabihin, kahit anong sikap mo, hindi ka maliligtas kung hindi ka piliin ng Diyos. Number 2. Number 3 naman, limited atonement. Ibig sabihin, the atonement is limited to the chosen ones. Pagka hindi ka pinili ng Diyos, noon pa man, ay walang magagawa ka talaga. Ay, irresistible grace. Ibig sabihin mga kapatid, God's grace to save a person cannot be resisted. That grace is irresistible. Ibig sabihin, kung gustuhin talaga ng Diyos at piliin ka, hindi ka pwedeng magsabing no. Tapos ang letter P, kapatid, ay preservation of the saints. Ito na yun ang once saved, always saved. Pakinggan po ninyo. The last of the 5 points of Calvinism teaches that God preserves people so they can never be lost. Sa puntong ito, mga kapatid, tama ito. You cannot be lost because you have been preserved by God. Pero yun nga sinabi ko sa inyo, hindi ka nga mawawala at mawawala sa kamay ng Diyos. Pero kung ang Diyos naman ay talikuran mo, tandaan mo langit lupa magkalayo. At hindi pwede maghalo ang liwanag at dilim, mabuti at masama. Pagka ikay nagpakasama, tinalikuran mo ang Panginoon, itong preservation na ginawa ng Diyos sa kanyang bayan, ikay proteksyonan, mawawala to. Bakit? Itinalikuran mo nga Panginoon eh. To put it simply, it means this, ito po ang pinakasimple ng letter P, preservation of the saints. Once you are saved, you are always saved. So ito ba mga kapatid ay totoo at biblical? Isa-isahin natin. Dito tayo sa tinatawag na man's nature is corrupt. No ability to choose good or evil. Anong sabi ng Bible? Pakinggan po niyo ng maigi kapatid. Si Joshua ay nagsalita nung namatay na po si Moses, ang pumalit, at nung nakita ni Joshua na matitigas talagang ulo ng mga Israelites, bumitaw siya ng salita na mamili kayo. Itong sabi niya, Joshua 24 verse 15, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served, that you were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ano po ang pagpili po ni Joshua? Ang pili nila, we will serve the Lord. Sabi din po ni Joshua, choose you this day. Ibig sabihin, hindi totoo mga kapatid, itong number 1 na tinatag na total hereditary depravity, na no ability to choose good or evil. Ang sabi po ng tulip, na ang tao daw ay wala pong kakayanang mamili ng mabuti out of evil. That's not true.
Bakit mga kapatid? Si Abraham, pinili niyang maglingkod sa Diyos. Kaya nga tinawag siya mga kapatid na the father of faith. Si Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Micah, Nabok, si Panaga, si Karay, Malakay, mga Old Testament prophets, major and minor prophets of God, pinili nilang maglingkod sa Diyos. Ano pat ang kanilang mga sinulat ating nababasa? Ang mga 12 disciples except kay Judas, pinili nilang maglingkod sa Diyos mga kapatid. At mga unang Kristiyano, sila na Apostol Pablo at iba pa, pumili naman sila at naglingkod sa Diyos. Si Joshua din, Joshua 24:15, we will serve the Lord. That's our choice. And it choose the way. So itong number 1 na ang tao walang kakayanan na mamili kung sino ang kanyang papanigan, Diyos ba o ang demonyo o kaligtasan ba o hindi kaligtasan, pagpapala ba o sumpa. So mga kapatid, ang number 1 na God, disputed ito sa sinabi ni Joshua. Number 2, Deuteronomy 30 verse 19, Diyos na mismo nagsabi nito. Sabi ng Diyos, I call heaven and earth to record this day against you. Sabi ng Diyos that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. So ano daw? May kakayanan ng tao mamili. Kasi kung walang kakayanan, bakit sasabihin pa ng Diyos na mamili kayo? Alam mo naman ang bata na gumagapang pa, hindi marunong mamili kung anong dapat kainin, hindi dapat kainin, kung anong mabuti at masama, bakit mong bata papagpiliin? Kung ang tao ay patay naman, mamili ka, ito, ay patay nga Wala kakainang mamili. Pero ang Diyos nagsabi na, mamili kayo. Ibig sabihin, ang Diyos nagbigay ng kalayaan na tayo po'y mamili anuman ang ating gusto. Either maglingkod sa Diyos o hindi, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Choose you this day. Si Joshua naman tumugon sa Joshua 24 verse 15, sabi niya, but as for me and my house, this is our choice. We will serve the Lord. Kaya mga kapatid, pag sinabi mong ang tao po ay wala na pong kakayanang mamili, meron. By the grace of God, pwede nating piliin kung ano ang mabuti. Therefore, number 1, nilang punto is disputed ayon sa Biblia. Number 2, mga kapatid, total hereditary depravity. Okay? Ito yung kanina. Okay? Dagdag pa natin. Romans 1 verse 9. For God, whom I serve in my spirit, is the preaching of the gospel of His Son, is my witness as to how increasingly, unceasingly, I would say, I make mention of you. So sa Romans 1 verse 5, sabi na Apostle Paul, I serve God. For God, whom I serve. I'm serving God. So, ano bang tingin natin kay Apostol Pablo? Hindi tao? Tao yan. Tapos, John chapter 12 verse 26. If anyone serves me, he must follow me. So, meron din po palang sinabi si Jesus Christ. Kung kayo maglilingkod sa akin, sunod kayo. Kung kayo maglilingkod, halik kayo. So, pwede pala tayong maglingkod It's up to us to choose. Okay? Colossians 3:24. Knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, it is the Lord Jesus whom you serve. So, pinili ng mga nag-inherit ng kaligtasan, maglingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi po totoo itong pinopromote po ng ating mga kapatid na mga Baptists. Hindi naman po lahat ng Baptist naniniwala nito. Pero isa sa naniniwala nitong tulip mga kapatid, lalo tigid yung Juan Cepoluseg, yung grupo ng pastor ng Baptist na si Rian Fuentes. Ito yung kanyang isinusulong. Kasi ang sabi nga niya, pag ikaw ba nasa kamay na ng Panginoon, meron pa bang makapag-alis sa'yo? Ang sagot ko, simple lang, wala na. Pero kung talikuran mo ang Panginoon, mawawala ka rin sa kamay ng Panginoon. Meron bang makapag-aagaw sa'yo buhat sa pagliligtas ng Panginoon at pag-iingat? Ang sagot, wala. Pero kung ang nagliligtas ay yun namang talikuran, mawala ka rin. Ganun lang yan mga kapatid. Kaya nga Matthew 24 ang magpatuloy hanggang sa wakas. Ibig sabihin na sa itang magpatuloy, itong taong ito naglilingkod sa Diyos, kinikilalang Diyos, mahal niyang Diyos. Kung magpatuloy ka hanggang sa wakas, maliligtas. Paano lang gitna pa lang di ka nagpatuloy? Ay hindi ka nakaabot sa dulo. Ang tawag niyan mga kapatid, simple mathematics, simple thinking, ang tawag niyan common sense lang. Okay? Okay. Number 2, unconditional election. Ano po itong unconditional election? God chose a few saved, all others excluded from salvation. Ibig sabihin, ito yung gusto ko, maligtas, yan, ayaw ko yan. Ito gusto ko, ito yung pagpili ko, ito yun, kayo wag na.
Kahit pa kayo kumilala sa Diyos, inilala yung Diyos, gusto yung paglingkuran ng Diyos, pero kung ikaw ay hindi pinili ng Diyos, ay hindi ka maliligtas. Kapatid, sabihan ko kayo, kung ganun po pala ang ideya ng Diyos, di sana hindi na pumarito ang Panginoong si Kristo para kung sino man ang tumanggap at magsisi maliligtas. Bakit? Kahit pala siya magsisi, mga kapatid, at tanggapin ng Panginoon, kung ayaw ng Panginoon, di pa rin pala maliligtas. Totoo ba ito? Kalalabasan nito, mga kapatid, ay ang tao kahit anong pagsusumikap niya sa tulong at biyaya ng Santong Espiritu, pagka hindi ka pinili ng Diyos, ay hindi ka maliligtas. Ang tanong, ang Diyos ba'y namimili lang ng gusto niyang iligtas? Ano pong sabi ng Biblia? 2 Timothy 2:4-6. God wants everyone to be saved. Wapo ninyo? Hindi po gusto ng Diyos na mamili lang siya ng konti. No! It's up to you to obey God or not to obey God, to choose God or not to choose God. Kaya nga, John 3:16 For God so loved the world ito, everyone. 1 Timothy 2:4-6. Lahat gusto niyang mga ligtas. Out of that, lahat na gusto niyang maliligtas, sino ang magre-respond sa Panginoon? Yun ang sa Panginoon. Hindi ang Panginoon ang mamimili sa iyo, kundi ikaw ang mamimili sa Panginoon, at lahat na gustong mamili at namili at paglingkuran ng Panginoon, yun ang sa Panginoon at yun ang kakabigin ng Panginoon at tatawagin niyang kanyang mga faithful na mga anak. So dito, mga kapatid, atin pong makikita, napaka-clear po, na ang gusto ng Diyos maligtas buong mundo. Hindi yung kukunti lang, marginal line, ano po, na gusto lamang ng Panginoon ito, ay yun na lang. Hindi po gano'n. Isa pa, 2 Peter 3:9, The Lord is not slow in keeping His promise. God is the maker of promise. God is a fulfiller of promise. That's why the Lord is not slow in keeping His promise. Why? As some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting. Not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So mga kapatid, hindi lang po few ang pipiliin ng Panginoon. Gusto niya, everyone, anyone, gusto niyang mga ligtas. So ang pagpili ay atin. Choose you this day whom you will serve. Piliin mo bang Diyos o hindi Diyos? Sanglibutan, offer nito o offer ng Diyos? Kagustuhan ng Diyos o kagustuhan po ng tao? So ang pagpili, mga kapatid, ay nasa atin na po yan. Pagka limbawa ang pinili mo ay hindi Diyos, aba hindi na rin po yan mabuti, sapagkat hindi ka pwede makapag-claim ng kaligtasan sa Diyos mismo, hindi mo nga tinatanggap. Isa pa, ayon po sa Isaiah 45:22, Turn to me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is no other. Kung inyo pong papansinin, mga kapatid, sabi niya, manumbalik kayo sa akin, hali kayo. Ganon ka patient ng Panginoon. Ganon kalaki yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi niya, hali kayo. Hali kayo. Bumalik kayo sa akin. All the ends of the earth. Anong all the ends of the earth? So north, east, west, south. From the four corners of the world, God is calling us. Na ano po? Na tayo, mahal kong mga kapatid, ay lumapit at manumbalik sa Kanya. Kaya hindi po pwede yung ideya na kunti lang yung piliin ng Panginoon at kung hindi ka pinili, excuse me na lang kasi hindi ka na talaga pwede dito. Mga kapatid, hindi po ito eroplano. Na pagka ang eroplano, mga kapatid, ay good for 200 seaters lang, walang pwedeng 201 in the first place, walang maupuan ka. Lalo ng 202 o 215. Bakit? Eroplano, may kanya-kanyang upuan eh. Pero ang Diyos, mga kapatid, hindi nagsasabi na ang aking pong upuan dito ay 1,000 lang. Ang 1,001, kahit mabait pa katulad ng mga nandito sa loob, ay hindi na kayo pwede pumasok. Bakit? Ito lang kasi gusto ko. Hindi ganoon, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon maligtas ang lahat ng tao. Kaya ikaw may pag-asa. Ako may pag-asa. Lahat tayo may pag-asa. Depende na lamang kung sino ang ating pipiliin. Maglilingkod ba tayo sa Diyos? Sabi pa ng Joshua 24:15, But as for me, ako and my house, sabi niya, we will serve the Lord. Kami maglilingkod sa Panginoon. Ano naman po ang inyong desisyon? So yan, mga kapatid, ha? So number 3, limited atonement. Ito naman yung ayaw ko. Ano yung limited atonement? Ang dugo pala ni Kristo, ayon sa kanilang doktrina, hindi pa buong mundo. Ang dugo pala na pagpapatawad, paglilinis, ay hindi po pang buong mundo. Limited lang. Halimbawa, John chapter 2 verse 2, sabi ng Biblia, He is the atoning sacrifice for our sins. And not only for ours. Yan ang sinabi po ni John. But also for the sins of the whole world.
Di ba ang ganda mga kapatid? So hindi po totoo yung L, tulip, TU, tapos L na tayo, limited atonement. That is not really true. Ang totoo dyan mga kapatid, ang kaligtasan na gusto ng Diyos ay whole world. Hindi yung limited lang, few people, hindi yung mga Amerikano lang, mga Inchik lang, mga Koreano lang, itong mga Africa, hindi po pwede yun. Buong mundo ang gusto ng Diyos, mga ligtas. Okay? So mga kapatid, so far, clear po ba sa inyo? Akin pong hinilingan kayo mga kapatid na mag-message po kayo sa akin kung ito mga kapatid ay naging malinaw po sa inyo. Okay? So mga kapatid, kung malinaw po sa inyo ang ating pong diniscuss, tatlo na po ito, pangatlo na to. So mga kapatid, mag-message kayo kung ito po ay malinaw sa inyo na ito pong doktrina ng Calvinism na pinopromote ng mga Baptist na tulip, mga kapatid, ay pinatunayan natin ayon sa Biblia, hindi po ganon mga kapatid ang pagkaturo. So kung kayo po nakikinig ngayon, mag-message po kayo sa akin. Number 2, na ang kaligtasan hindi limited mga kapatid. Ito'y pang buong mundo. John chapter 3 verse 16, di ba? For God so loved the world. World pang tinutukoy. Di lang po yan, oh. John chapter 1 verse 29. Ito po yung pinaka-close ng Panginoong lingkod. Si John mga kapatid, tinan nyo. The next day he saw Jesus coming to him and said, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. So hindi po mga kapatid sinabing limited lang. Lalo pa kung sabihin, ang ililigtas ko yung mga gwapo lang, yung mga pangit, kawawa kayo. Ang ililigtas ko yung mga mayaman lang, yung mga pobre, sorry na lang. Naku, kung ganyan pa mga kapatid, ang dami sa ating di mga ligtas. Na? Kaya ang kaligtasan ng Diyos walang boundary. Sky is the limit. That's the blessings of God. Lahat tayo ay pinakamatayan ng Panginoong Hesus. Sa krus ng Kalbaryo, siya po ay naghirap para sa atin. Nagpakahirap, nagtigis at nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ang kanyang duwid natigis para po sa bawat isa. At ang kanyang kaligtasan is not limited only to a group of people, but to everyone. Okay? Ang kasunod mga kapatid, number 4. So huwag niyo kalimutan ha, ang gusto ng Diyos maligtas, hindi po yung individual lamang kung sino. Mga kapatid, that is whole world. God so loved the world at gusto niyang mapatawad ang kasalanan ng sin of the world. So lahat tayo ay may pag-asa. Number 4, faith by direct operation of the Holy Spirit. Holy Spirit never fails to convert the elect. Ibig sabihin, sa pamagitan ng Holy Spirit as a medium of God, mga kapatid o pamaraan ng Panginoon na iligtas ang tao ay sa pamagitan ng Holy Spirit. Ang number 4, sa tulip TULI, ang I mga kapatid, irresistible grace. Para bang ganito? Para bang nanay? Ang bata na 4 years old na pinakakain o 5 years old ayaw kumain. Sabi ng nanay, papaluin kita. Pagka hindi mo, buka ang bibig mo. Pagbuka ng bibig, pasak agad. Ginaganong-ganon pa ng nanay yung ulo at saka yung baba at para lang iinguya. Eh, hindi ang ginawa ng bata, lunok lang siya ng lunok. Wala siyang magagawa. Laki ng nanay eh. So mga kapatid, ganito po ba ang Holy Spirit? Na pagka pinili ka ng Diyos, hindi ka pwede magsabing, ayaw ko ng Diyos. Ayaw kong maglingkod sa Diyos. Sino ba yung Diyos? Ay hindi, wala kang magagawa. Pinili ka eh. Para itong Russia mga kapatid, na kailangan nila ng mga sundalo galing sa reservist, ibig sabihin doon sa mga civilian na merong training, walang pinakaiba to sa Pilipinas, may CATYDT tayo o kaya tinatawag na ROTC, Reserve Officers Training Course. Ibig sabihin ROTC. So kung nangangailangan ang bansang Pilipinas ng sundalo, eh payag ka man o hindi, kukunin ka ng gobyerno to defend your country. Wala ka talagang magagawa kasi pinili ka. By that time, by that way, wala ka talagang choice. Pero sa Diyos mga kapatid, may choice eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, mamili ka, langit, lupa, maging saksi ngayon. Anong piliin mo? Buhay, kamatayan, pagpapala, sumpa. Choose you this day. Si Joshua naman sumagot din sa kanyang kapanahunan. But as for me and my house, we will serve the Lord. How about the others? Gusto nga ng iba, magsibalikan doon sa Egypt eh. Diba? So mga kapatid, totoo po ba itong irresistible grace? Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tumanggi sa Diyos. Ibig sabihin, pag ikaw pinili ng Diyos, hindi ka talaga hiwalayan ng Diyos. Pagka pinili ka ng Diyos, hindi talaga siya pwedeng lumayo sa iyo. Hindi talaga siya pwedeng mga kapatid na ikay talikuran, kahit ikaw ay paluko-luko at pabugoy-bugoy ka ng gusto. Ito po ang kasaysayan sa aklat ng Genesis. Pakinggan po ninyo. And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever. So ano daw sabi?
Ang kanyang espiritu hindi po mananatili. Nahihimok sa kaluluwa ng tao forever. Ibig sabihin, kahit pa pinili ka ng Diyos, kung ikaw talaga ayaw, ang Diyos talaga tatalikod din sa iyo. Ito ang sabi niya, for he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. So anong sabi mga kapatid? Talagang binigyan naman ng Panginoon ng 120 years ang tao magsisi. Sa haba ng panahon yan, tumatanggi pa rin ang tao. Sabi niyo, wow, grabe, may nabubuhay pa ba sa 120? Opo. Si Noah bago namatay mga kapatid, ilang bang taon si Noah? 930 ba yun si Noah? Genesis chapter 5, pakicheck niyo mga kapatid. So ang ibig sabihin lamang, ang tao nung panahon, 100 years old, may malalakas pa yan. 120, 150, 200, yes, mahaba pa ang kanilang edad nung panahon. So ang Panginoon nangaral, 120 years sa pamagitan kay Noah. Kailang mga kapatid ang mga tao hindi tumanggi? So this meant that 120 years later, the great flood would take place wherein all those who rejected the Holy Spirit striving in regards to conviction and salvation would be drawn. Ibig sabihin, ayaw mong pumayag sa Panginoon, ayaw mong sumunod sa Panginoon, ang pag-ibig niya ay pinahayag sa inyo. Sabi ng Panginoon, magkakaroon ng babahain ng buong mundo at mga matay lahat ng tao, buong kinapal, manambalik kayo sa akin bayan ko. Ay ayaw ng mga tao. Anong gagawin ng Diyos? I-magic sila, isakay doon sa ano? O bibitbitin sila ng Panginoon dito kay sa arka, isa-isa kayo dyan, ikaw dyan, ikaw dyan, ikaw dyan, ikaw doon. Alam niyo kapatid, ang Diyos din namimili. Kasi pag ang Diyos ay namimili ng tao na pumunta ka sa langit, dala kita sa langit, pagdating doon sa langit, baka yan nakambusangot pa yan. Ha? Baka yan mga kapatid, mamamaktul yan. Baka ang batang yan ay nakasimangot, nakabunga, ang mukha di mo ma-drawing. Bakit? Sabi ko naman sa iyo, ayaw ko dito sa langit eh. Boring to eh. Ang gusto ko, doon ako sa lupa eh. Gusto ko sa impyerno para patay na ako. Mga kapatid, magmumukhang kahihiya tuloy ang Diyos. Bakit? Namimilit ka ng tao na ikay mahalin. Namimilit ka ng tao na ikay paglingkuran. Ito ang mga kapatid ang problema. Halimbawa, kunting sidetrack lang ito, hindi ko kayo ibig sabihin kayo pinatutungkulan ko. Alam niyo pagka babae, pagka ipilit mo ang sarili mo sa lalaki na hindi ka mahal, araw-araw kalbaryo ito sa buhay mo. Kasi mahirap makisama sa isang tao na hindi ka mahal. Kung ikaw naman lalaki, ipipilit mo yung sarili sa babae, di ka naman mahal ng babae, araw-araw sasama loob mo. Pero kung kayo'y nagmamahalan, mahirap man, mapapanagumpayan nyo sa kadahilanan kayo nagmamahalan. So ang Diyos mga kapatid, ang tao at ang Diyos, nagmamahalan yan. Ibig sabihin, ang Diyos na mapagmahal, ang tao naman nag-response sa pagmamahal ng Diyos. Ang Diyos naman ay nag-response, nag-blessing sa tao, at ang tao at ang Diyos, sila po'y partner. Tayo po'y mga anak niya. In short, hindi totoo yung irresistible grace na pagka pinili ka ng Diyos, no choice ka. Di pwede yung ganon, kapatid. We have a choice always. Ito pa, may kasaysayan po sa larangan ng kasaysayan ng mga Hudyo sa 2 Chronicles 36:15-16, pakinggan niyo pong maigit. And the Lord God of their fathers sent warning to them by his messengers, rising up early and sending them, because he had compassion. Sino may compassion? Ang Diyos. On his people and on his dwelling place. But they mocked the messenger of God. Anong ginawa? Sa panahon ng Chronicles, ang ginawa ng Diyos, nagpadala siya ng kanyang mga lingkod. Pero anong ginawa mga kapatid? Inaglahi. Niyurakan, inapakan, hiniyak. They mocked the messenger of God. Despise his words. Baka Diyos pa ang nagsabi mga kapatid, aba hindi pinakikinggan. Ang scoff, ibig sabihin mga kapatid ay pinagtutuya. At his prophets, hindi lang nga tinutuya ang mga propeta, pinagpapatay pa nila. Pakinggan yung word na until. Until the wrath of God arose against his people, till there was no remedy. So ano nangyari? Ang Diyos is very compassionate. There is sympathy and empathy in the sight of man. God is loving, merciful, extended this one towards his people. Pero mga kapatid, tulad din po sa sinabi ni Isaiah kahit pa sa aklat ng Genesis, na ang Diyos ay hindi mananatili sa isang tao, ayaw maglingkod, ayaw po kumilala. Mahal kong mga kapatid, tulad sa aklat ng 2 Chronicles 36:15-16, until the wrath of God arose. Ibig sabihin,
hanggang ibinuhos yung parusa ng Diyos sa mga taong binigyan ng biyaya, compassion, tiba pa, ayaw talaga at gusto sa kasamaan. Hindi kasi pwede mga kapatid na uugat ang kasamaan sa lupa na wala ng remedy. God will cleanse the world by all means. That's why God said, there is a judgment for this. That's why I'm sending to you my prophets, my disciples, my apostles, my preachers, my pastors, my evangelists, everybody, in order for the world to be warned. But in spite of the fact that I'm sending them to you, but you don't believe them, then God's anger will arouse or will arise in the midst of people who will not believe in God. Therefore, mga kapatid, kung hindi tayo mag-repent, yan ang mangyayari. Yan ang mangyayari. May tanong ako sa inyo mga kapatid na nakikinig ngayon. Pwede ba ang Diyos mamili kung sino lang ang ililigtas niya? Nga po, pakisagot niyo po aking tanong. Pwede bang ang Diyos mamili kung sino lang ang gusto niyang ililigtas? Ibig sabihin, kahit magsisi ka, magbago ka, kung ayaw ng Diyos sa'yo, wala kang magagawa. Kahit si Pedro ka pa, si Juan ka pa, si Adan sa iba nagsisi, kahit si David, kung sino ka man, pagka hindi ka gusto ng Diyos, sorry na lang. Pwede bang Diyos mamilit ng tao kung sino ang kanyang ililigtas? Okay? Ikalawang tanong ko mga kapatid, pagka ang Diyos ay gusto kang iligtas, wala ka bang karapatang umayaw? At kung gusto ng Diyos di kay dalhin sa langit, at ikaw ay kanyang pipilitin, turo ba ito ng Biblia? O, kayo daw. Kayo namang sumagot mga kapatid. Sige ha, pakisagot ninyo po ang aking katanungan. Alright. Dito tayo sa number 5. Letter P, perseverance of the saints. Ito yung doktrina kapatid na giving faith, kept in faith, and fall away, then never in grace. Pakinggan nyo mga kapatid, ang ibig sabihin ng perseverance of the saints, kung ikaw ngayon ay may pananampalataya na, di ka na mawawala. Ang masakla pa dito, kung ikaw nananampalataya sa Diyos, di ka na magkasala. Ang masakla pa dito, kahit talikuran mo pang Diyos, maliligtas ka pa rin. Ang malukot pa dito, kung kahit pa'y maging masama ka uli, kung ikaw ay nabinyag ka na, diba, sa baptist noon, ay ikaw pa rin ligtas, lahat kayo magkita-kita pa rin sa langit. Totoo ba ito? Ito yung malaking kamalasan, mga kapatid ko. Bakit? Hindi po pwede yung ganon. Saan ba kinuha ni John Calvin itong ganitong turo? Ang ibig sabihin ng one saved, always saved, kapatid, ito. Eternal security, one saved, always saved. Eternal security, kahit babalik ka pang luko at napakaluko mo sa lupa, ay wala na, saved ka na. Always kang saved. The moment you become believer or Christian, you will not lose your salvation. Kita mo yan, kahit magluloko ka pa, di na mawawala yung kaligtasan mo. The moment you become believer, remember, you will not be backslide. Hindi ka na rin daw tatalikod sa point, hindi ka na rin magbabackslide. Bakit? Eh, membro ka na ng Diyos eh. It's not possible to commit sin. Hindi na po kayo magkakasala pa. Grabe ito. Kung totoo lang sana ito, mga kapatid, pagkaganda, di po ba? Number 5, God decided already who will go to heaven or hell. So tayo pala ay nagdesisyon na ng Panginoon. Kaya itong pagsusumikap natin, paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, magiging useless. Bakit? Sapagkat, pinili na pala ng Diyos kung sinong maimpyerno. Ikaw, Dison, langit ka. Ikaw, Pulano, ikaw, impyerno ka. O kaya, Pulano, punta ka langit ka, Dison, di ka. Believers, members will not lost in faith. Wala na raw, di na magbabackslide, di ka na mawala sa pananampalataya. Members find tremendous comfort in this doctrine. Talaga lang naman, tremendous comfort talaga. Bakit? Wow, kahit pakuya-kuya-kuy ka, ligtas ka na rin pala. So ito mga kapatid, na-popularize sa panahon ni John Calvin at ito naman ay pinapopularize ng mga Baptist ngayon at ito yung kanilang mga sinusunod na klaseng pananampalataya. Now ating tingnan, totoo ba na ikaw hindi na mawawala sa kamay ng Diyos? Hindi ka na magbabackslide, hindi ka na tatalikod? Basahin natin ang Biblia. Bago po yan, parito muna tayo mga kapatid sa mga reference. Sino ba si John Calvin? Where did the doctrine of one saved, always saved come from? Ito mga kapatid ay inyo pong makikita sa Wikipedia. Okay? John Calvin created this doctrine from misinterpretation of St. Augustine's treatise on the gift of perseverance written around AD 429. Augustine believed it was possible to experience the justifying grace of God and yet not preserve to the end. So ang tinuturo mga kapatid ni St. Augustine na ikaw ay maka-experience
you're justified, saved by the grace of God, and yet these things will not preserve you to the end. Ibig sabihin lamang, kung ikaw na may tatalikod, ayaw na maglingkod sa Diyos, i-abandon ang pananampalataya, mag-apostasya ka, hindi ka pipilitin ng Diyos. Yan ang pagkapunto ni St. Augustine. Iba naman ang kay John Calvin. Pagka ikay tinanggap na ngayon, hanggang sa dulo, preserve ka up to the end. Can eternal life be lost? Ayon po sa Wikipedia, mga kapatid, inilagay din nila ito pang sagot. In the Bible, we not only have many passages plainly stating that eternal life can be lost and that the saved who sin will die and be damned. But we have many concrete cases of men and angels who once had eternal life and were in grace and favor with God and who sin and will be damned in hell forever regardless of. So mga kapatid, mismo dito, pinaliliwanag sa atin na ang mga talata sa Biblia, napakarami na kung ang tao ay tatalikod sa Diyos, walang pinakaiba ito sa 1/3 part of angels in heaven na hinulog dito, na may laking galit, Revelation 12:12, kasama ni Satanas. Langit na yan sila galing, ha? Angel na yan sila, ha? Hindi sila nagkasala noon. Tayo pa kayang tao, mga kapatid. Pakinggan po ninyo ng maigi yan. Sila nga nangawaglit at nawala nung sila po'y nagrebelde laban sa Diyos. What is the doctrine of once saved, always saved? Ito, pakinggan nyo. The doctrine of once saved, always saved, ito mga kapatid, galing sa Wikipedia, teaches that it is not possible for a child of God to sin in such a way that he will be lost. He will be lost. So, ang tao daw, ayon sa once saved, always saved, na ikaw anak ng Diyos, imposible kang magkasala. Ibig sabihin, hindi ka magkasala. Imposible din ikay mawaglit sa pananampalataya. Totoo po ba ito? Kaya nga marami pong mga tao define comfort and tremendous comfort on this doctrine. This doctrine, however, is not taught in the Bible. So ito mga kapatid, malinaw, wala sa Biblia. Okay? Tingnan niyo po. Ezekiel 3:20. Muli, pagkang isang taong matuwid ay lumihis sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan. So anong punto dito? Matuwid siya, banal siya, ganap siya. Pero lumihis eh. Sa halip din rin siya nagpakaliwa. Wala ito pinagkaiba kay Jonah. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh. Saan siya pumunta? Tarsis. Natuwa bang Diyos? Hindi. Binagyo, tinapon tuloy siya, galing sa barko, nilamo ng isda, 3 days sa loob ng tiyan, ang lungkot ng buhay sa loob ng tiyan, ang baho ng loob na yun, tapos basa ka lagi. Ibinuga naman siya doon makapatid sa Nineveh. Buti na lang ang isda sumunod habang yung propeta ayaw sumunod sa Diyos. So dito inyong makita, matuwid nga siya pero lumihis sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasama. Dati walang ginawa, ngayon may ginawa ng kasama. Pero dati siyang matuwid, ha? Nag-backslide. Siya'y mamamatay. O sa kita nyo, ba't anong mangyari? Mamamatay talaga ang tao to. Siya'y mamamatay sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan. Siya'y mamatay sa kanyang kasalanan at ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi na alalahanin. Matuwid man ang gawa niya noon, hindi na alalahanin. Matuwid siya noon, hindi na siya matuwid. Lumihis siya, yes, lumihis siya. Sabi ng Panginoon, ang taong yan ay mamamatay. Dapat mong bigyan ng warning din naman. Ito pa, Ezekiel 18:20. Ito mga kapatid, 3:20. Ito naman 18:24. Ngunit pagkang matuwid ay humiwalay sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan at gumawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginawa ng masamang tao, mabubuhay ba siya? Yan ang sabi ni Prophet Ezekiel, mabubuhay ba siya? Yan ang tanong niya. Ito ang sagot. Walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang ng kanyang isinasalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala sa mga yaoy, mamamatay siya. Yan o, matuwid na. Pero gumawa ng kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Ang tanong ni Propeta Isaiah, ang tao bang ito mamamatay o hindi? Malinaw sabi niya, ang mga yaon ay mamamatay siya. Hindi ang linaw. Huwag ka lang mag-backslide. Hindi ka talaga pababayan ng Diyos. Huwag mo lang talikuran ng Diyos, hindi ka talaga pababayan. Pero once kung ito yung tinalikuran, malinaw kapatid, na mawawala din tayo sa linya. Ito po, Ezekiel 18:24, Adam Clark Bible Commentary. Pakinggan nyo ha. When the righteous turn it away from his righteousness, here is the second case. Can a man
was once holy and pure fall away so as to perish everlastingly? Yes, for God says, if he turn away from his righteousness, not his self-righteousness, the gloss of theologians, for God never speaks of turning away from that. For in his, that is non-titi, there is no righteousness or holiness but what himself infuses into the soul of man. And as to self-righteousness, a man supposing himself to be righteous, when has not life of God in his soul, it is delusion of dark and hardened his heart. Therefore, it is real righteousness principle and righteous practice that God speaks of here. So ayon kay Adam Clark Bible Commentary, ang taong tumalikod sa Diyos, walang pagsalang mamamatay. Ito, 1 John 2:9. These people really did not belong to our fellowship. And that is why they left us. If they had belonged to our fellowship, they would have stayed with us. But they left so that it might be clear that none of them really belong to us. Sa Tagalog, sila nagsilabas sa atin, ngunit sila hindi sa atin, sapagkat kung sila sa atin ay magsipanatili sana sa atin, ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So meron talagang tumatalikod, kapatid. Eh tumalikod ka nga naman sa Diyos, ano pa bang magagawa ng Diyos? Di naman tayo pwedeng pilitin ng Diyos. So sabi po ni John, ang mga taong ito nag-apostasy. Ayon po kay Albert Barnes Bible Commentary, they went out from us. Ibig sabihin, from the church, that is, they had once been professors of the religions of the Savior through, though their apostasy showed that they never had the true piety. So that is the membro ng iglesia ng simbahan ng Diyos. Pero nag-apostasy, tumalikod. Hindi ito tatanggapin ng Panginoon. Ito pa, galing po kay Albert Barnes to continue. Pagka nag-apostasy ang tao, hindi na po siya, mga kapatid, nagiging matuwid sa harap ng Diyos. Hebrews chapter 6 verse 4, for how they can those abandon their faith? So may mga tao talagang nag-abandon ng kanilang faith. Ayon sa sinabi ng Biblia, ang mga ito, mga kapatid, ay hindi katutuan ng Diyos. Verse 6, and then they abandon their faith. It is impossible to bring them back to repent again. Kaya mga kapatid, huwag po tayo pa backslide. Huwag nating i-abandon ang pananampalataya. Malulungkot ang Panginoon at mawawalan tayo ng kaligtasan. 1 Timothy 4 verse 1, verse 1 sinabi, the Spirit says clearly that some people will abandon their faith. Huwag ka lang mag-abandon na, hindi ka mawawala. Kaya yung doctrine ng once and always saved is not biblical. Matthew 24:13, but the one who endures to the end will be saved. Ang magpatuloy lang. Galing po sa isang version, but he who goes through the end will get salvation. Kung tumakbo kayo, tatakbuhin ninyo ay 10 kilometers, tapos 2 kilometers pa lang, tumigil ka na. Alangan naman dadalhin ka sa dulo, bibigyan ka pa ng gold medal. Bibigyan ka pa ng iyo pang medalya. No! You need to continue to the end. But keep your hope to the end and you will experience life and deliverance. Malinaw yan, kapatid. 2 Peter 2:21, it would have been much better for them never to have known the way of righteousness than to it known and turn away from the sacred command that was given to them. Ano na ginawa? Ginawa nila, they turn away from the sacred command that was given them. Meron talaga mag-turn away. Meron mag-backslide. May mag-apostasy. Kaya yung doktrina ng tulip na nagsasabing, ikay hindi na magkasala, ikay hindi mawala sa pananampalataya, hindi ka natatalikod. Isa lang po yung kapitulo, pangarap, versikulo, alapaap. Wala po yan sa Biblia at wala po yung katotohanan, mga kapatid. Okay? So 2 Peter 2 verse 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos makilala, ito'y tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Tumalikod Yan ang sinabi ng Biblia. So ang tanong, ito po bang tulip na doktrina ay biblical? Ang sagot, no. Ito ba'y turo ng Seventh-day Adventist? Ang sagot, no. Ito po ba, mga kapatid, ano daw ang pananaw ko tungkol sa bagay ko ito? Ang doktrina ng tulip, hindi lang pananaw. Itong aking tuwirang sasabihin, hindi lang pananaw ko ha. Wala ito sa Biblia, hindi tinuturo ng Biblia, hindi tuturo ng kasulatan. Ito po ay katang-isip lang ng taong makasalanan. So kung halimbawa ang Diyos, kapatid, ay naglilingkod ka naman ng ayos, sinunod mo yung sinabi niya, ba't nang hulo para bang ganito? Kayo mga trabahante ko, 100 kayo. Sige, magtanim kayo ng tubo, maglinis sa tubuan at iba pa.
Then pagkatapos, pumarito kayo sa akin para kayo silduhan ko. Ba, nagtrabaho, sipag ng 100. Parang ayaw magmahinga. Sabi niya, susilduhan ko kayo ng tagwa 1,000, bawat isa sa inyo araw-araw. Trabaho lang kayo dito. Ba, palubog ng araw, tapos ang trabaho. Sabi ng may-ari, o ikaw matangkad. O ito, 1,000 para sa'yo. O yung malaki-laking katawan, dito. O ito, 1,000 sa'yo. Binigyan niya mga kapatid, mga 30 lang out of 100. Sabi nung 70. Eh sir, kami sir, nagtrabaho din kami. Eh anong pakialam niyo sa akin? Eh ito lang 30 ang pinili ko. Wala kayo, hindi ko kayo pinili. Sa palagay ninyo, matutuwa kaya yung 70 taong di mo sinilduhan na iyon naman kinausap? Baka ikaw mapatay ng mga yan. Ang Diyos, kinausap niya lahat ng tao, John 3:16, for God so loved the world. Ang Diyos ay nananawagan at ang kaligtasan ay para sa buong mundo. Depende lang kung tutugod ka sa pag-ibig at panawagan ng Diyos. Yan pa gusto ko mga kapatid paabot sa inyo. Na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay puno ng pag-ibig, at ang gusto niya ay mga ligtas tayong lahat. Malinaw po ba sa inyo mga kapatid ang ating pong pag-aaral po ngayon? Mag-message po kayo sa akin kung kayo po ay pinagpala ng Panginoon. At ang ating po mga kapatid na pinag-aralan ngayon ay nagdulot po ba sa inyo ng konting kaalaman, good information patungkol po sa salita ng Panginoon. So ang tulip mga kapatid tulad nito ay bunga lang po ng kaisipan ng tao na pinopromote po ng maraming tao, lalo tigit ang grupo po ng mga Baptist, mga kapatid. So wala itong katotohanan, wala ito sa Biblia, hindi ito itinuro. Ang magpatuloy lamang hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yan po ang sinabi ng banal na kasulatan. Now, bukas mga kapatid, ang ating pong topiko, kasi may nagpadala po dito sa akin na isa pong Catholic, sabi niya, narinig ko sa iyo na ang Roman Catholic Church ay nagpatigis ng maraming dugo, ibig sabihin maraming pinersecute at pinagpapatay. May katotohanan ba yung sinasabi mo? Sabi niya, ipakita mo ang iyong mga patunay at pakikinggan ko, panuorin ko. Ayaw ko na sana mga kapatid ito i-discuss. Ano po? Ayaw ko na po sana i-discuss ito. Kailang meron pong Katoliko na nagpadala ng kanya pong hamon kung totoo ba yung sinabi ni Evangelist Dizon na ang totoo niya ng Iglesia Katolika Romana ay pumatay ng libo-libo at milyon-milyon na mga tao. Totoo ba ito mga kapatid na sila po'y merong maraming pinagpipersecute at pinagpapatay? Kaya nga yung sabi ko sa inyo kahit kailan hindi magiging totoong itinayong Iglesia ni Kristo, mga kapatid, ang Iglesia Katolika Romana, sapagkat ito ay hindi kalooban ng Panginoon ang pumatay tayo ng tao. Hindi lang basta pumatay ha, pinagsusunog pa ang mga tao. 3 taon ng buto ha, hinukay pa at sinunog pa ang buto ng tao. Kasi daw, irehis, heretics, ayaw maniwala sa Romano Katoliko, o yan, pinagpapatay nila. Sige, pagbibigyan ko kayo. Ating i-discuss ito. Mabasa ba natin sa kasaysayan ang pinagpipersecute ng maraming kaluluwa at pinagpapatay sa panahon ng Dark Ages? Sa panahon ng Inquisition? Sa panahon, mga kapatid, na mga katulad ng ganito, ay nararapat lang po nating ilahad ang katotohanan. Ano ba ang nangyari sa bayan ng Diyos noong unang panahon? Tayo po ay manalangin. Salamat po, dakilang Ama, sa inyong mayamang pag-ibig, patnubay at pagpapala. Salamat na ikay nariyan at hindi niyo po kami pinababayaan. Sapagat kayo ang Panginoon at Diyos ng aming mga hiram na buhay. Pinasasalamatan namin kayo sa inyong kagandang loob. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, kung ang salita po ng Panginoon ay nagiging pagpapala sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Atin pong pasalamatan ng Panginoon. Huwag niyo pong kalimutan, dalawin po ninyo ang ating YouTube channel, ang ating pong Jesus is Coming Again Media Ministry o GCA Ministry, at inyo pong mapanood mga kapatid ang atin pong programa doon. Marami pong salamat. Ako pong inyong kapatid kay Cristo Evangelist Cesar Desdison Jr. sasabing, ang Diyos ng Langit ang magpala sa ating lahat. Marami pong salamat. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Desdison Jr. Jesus is Coming Again program.